Escudero nagbigay po ng babala o warning dito po kay Sara Duterte. Pero ang tanong, mga kababayan, kaya bang patahimikin ng subjudice rule itong si Sara Duterte? Sa una daw na paglabag, makakatanggap siya ng warning. At sa pangalawa naman po, magmumulta na po ng 30,000. 30,000. Ano, hindi po milyon, 30,000. Nako po, binting lang kini Sara Duterte dayta po. Sa Tagalog, 25 sentimos lamang kay Sara po yan. Yung 30,000. Ano po? Isa pa po, kilala naman po ng marami itong si Sara Duterte na hindi naman po marunong sumunod sa batas. Oo. Ini-ignore nga lang niya ang batas eh. Feeling mas batas siya sa batas, 'di ba? Kaya tingin ko, ay nako, baliwala lamang po ito. Baliwala po itong ano yata 'yon, Section 8 yata 'yon. Doon po sa impeachment rule. Yun nga po, yung pinag-uusapan na subjudice rule. Ano po? Iwan na po natin yan, mga kababayan. Abangan na lang po natin kung talagang kayang iwasan ni Sara Duterte ang kanyang bibig sa pagsasalita po ng kung ano-ano, anumang patungkol po sa ginaganap o ginagawang impeachment trial dyan sa Senado kung saan siya po ay nakasalang. Well, mga kababayan, itong dalawang testigo nga pala nitong nakaraan, itong si Acosta at saka itong si Ortonio, parang nawalan po ng temper o kaya pagpipigil itong mga senador natin. Ilang senador po ang hindi po nakapagpigil. Napansin po ba ninyo, mga kababayan? Parang tila baga napundi. O kaya narindi na po ang ilang senador dito po sa dalawang tinatawag nilang hostile witness na si Gina Acosta nga at saka itong si Limuel Ortonio. Hindi nakapagpigil ang mga ito eh. Tinawag nilang estupido. Tinawag nilang tanga. Tinawag nilang estupido at tanga itong mga tao po ni Sara. Si Lacson, si Soto, isa pa si Tulfo. Talagang kapansin-pansin, mga kababayan, ang kanilang mga demeanor o kilos. Parang pinaghalong pagkainis at galit eh. Kung saan, dapat sa mga ito ay nagpipigil sa kanilang mga emosyon o nararamdaman dahil nga po, sila po ay mga senador judge. Pero parang nawala na sila sa kanilang mga sarili. Nagalit ba sila? Nainis ba sila? Dahil sila ay mga bias? Hindi po. Kaya lang po, biglang sumabog sila at marahil nga, mga kababayan, kitang-kita na nila kung ano po ang nangyari. Anong ginawa po sa pundo ng OBP at maging sa DepEd, ganun din. At kahit nga po, mga kagaya natin, mga kababayan, mga ordinaryong tao na nanonood lamang po sa impeachment trial, di ba? Matindi ang ginawa ng mga taong ito. Ang sabi ni Senator Lacson, copy-paste. Copy-paste daw ang detalye ng OBP report. Kaya dito, talagang nakapagbitiw na siya ng salita. Dito po kay Ortonio. Stupid! Grabe, si Lacson, mga kababayan, ay alam natin, kilala natin na isang dating magaling na investigador. At dyan po sa Senado, kita naman po natin ang pagiging professional po ng taong ito. At isama mo na yung pagiging kalmado lagi nitong si Lacson. Pero biglang sumabog kay Ortonio eh. Eto, pakinggan po natin ang nangyari. Ayan. These are the activities that will be done. I know. Pero kung i-analyze nyo, ano ibig sabihin nito? Hindi ba ito isulto sa common sense? Hindi man lang yung binago ng konti. At least, si Colonel Chica siguro ito. Una-una, regular program. Sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness. Anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word.
Sir, I cannot, Ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang, pinabago niya ng konti. Ayan oh. Oh, kita po ninyo mga kababayan. Talagang eka nga'y hindi na napigilan ni Senator Lacson ang kanyang sarili. Oo, yan, durog-durog itong si Ortonio. Well, ganun din nga po pala itong si Tulfo, ano? Si Senator, ano ba yung pangalan nito? Raffy Tulfo ba ito? Napika din po kay Gina Acosta. Pakinggan po natin. Ayan. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. kapag katao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Hindi ko maintindihan. Oh, aha. Ayan eh. Istupido. Naging istupido dahil sa pagiging sunod-sunuran kay Sara Duterte. Kahit nga po itong si Senator Soto, mga kababayan eh. Pikon na pikon din po dito kay Acosta dahil iisa lang talagang sinasagot eh. Iisa lang at paulit-ulit ang sagot nito. Kaya tuloy, sabi ni Senator Soto, sige na nga, wala akong makukuha ang sagot dito. Grabe mga kababayan, ano po? Hindi po biro ito. Hindi po biro ang halaga ng mga pinag-uusapang dami ng pera po dito, no? Pero itong mga tauhan ng OBP na si Acosta at saka si Ortonio, hindi man lang talaga pinahalagaan. Oo, hindi man lang pinagmalasakitan ang pera ng taong bayan. Oo, parang sige lang, paagusin natin yan. Pinagpawisan po ng taong bayan po yan. Pinagpawisan po ng mga tao na nagbabayad ng buwis. Sila ay naging mga tau-tauhan lamang. Oo, naging sunod-sunuran lamang dito po kay Sara at saka kay pangalan nito, yung Colonel La Chica. Oo, naging tau-tauhan at sunod-sunuran po sila dito kay Sara at saka kay Colonel La Chica. Ang tanong ng taong bayan, Ortonio, Gina Acosta, hindi ba kayo nakinabang dyan?